Sa makakapanood ng video na to, this is an energy reading dahil patapos na yung April. So dahil sa current news ngayon na pagkawala ni Pope Francis, meron siyang symbolism sa spirituality. So this signals a movement in mass awakening, in spiritual awakening, since 2025 is for spiritual awakening, as in yung madamihan, mass awakening ang mangyayari. So ito yung magsisignal dahil sa pagkawala ni Pope Francis, parang nag-transition na yung old belief system sa new belief system. Mas madami ngayong tao ang maa-awaken. Pero again, ang spiritual awakening kasi hindi siya rainbows and butterflies. So dahil madami ngayon ang nagkakaroon ng awakening, madami ring tao ang natatakot. At pansinin nyo, madami ngayon ang nag-i-ignite ng fear, ng negativity, regardless of your profession, or kung estudyante ka, kung ano man ang pinagkakaabalahan mo sa buhay. Pansinin mo, parang may nagpupush na matakot ka sa life mo, sa career mo, sa kung ano yung ginagawa mo. 'Di ba? So, para bang merong force na gustong pabalikin ka sa dati mong buhay. Doon sa buhay na punong-puno ng negativity, sa buhay na wala ka pang napapatunayan. Parang may force na gusto kang higitin from the scratch. So, kung may pumipigil na magkaroon ng spiritual awakening ang tao, don't worry kasi it's already done, it's already written. Hindi yun mapipigilan ng kahit sino man. That's the good news. Okay, basta wag lang kayo magpadala dun sa mga negativity around you. Wag kayong mag-overthink kasi alam ko, nararamdaman ko sa energy ng collective na lately parang pinupush kayong matakot. Pinupush kayong mag-overthink. Pinupush na parang wag kayong maniwala sa kakayahan nyo at yung faith nyo sa Diyos. So, mag-persist pa rin kayo sa mga pangarap nyo sa buhay. Huwag kayong magpadala doon sa toxicity around you. Just focus on positivity kasi hindi sila magwawagi. It's already done. 2025 is the year of spiritual awakening, mass awakening. Madaming tao ang magkakaroon ng awakening, kahit anong pigil, hindi yan mapipigilan. And that's a good thing, okay? Good thing yon. So this is the year of miracles. Madami tayong maa-achieve ngayong taon. Basta wag tayong magpapadala sa mga conditioning or programming ng ibang tao na gustong pigilan. Okay? Pigilan yung enlightenment. Dahil kapag pinigilan nila yan, makokontrol nila ang tao. Okay? So, hindi yun mangyayari. It's the year na hindi na tayo makokontrol ng kahit sino man. Kung hindi tayo ang magigain ng control sa subconscious mind natin. This is one of the best years to be alive. So I hope sa makakapanood ng video na to, take your time to meditate, take your time to cleanse your energy, to protect your energy, because yung energy natin is our currency. Pangalagaan natin mabuti guys yung energy natin at wag natin basta-basta ipamimigay sa kahit sino, lalo na yung pag-scroll sa social media kasi nandyan yung programming. Ayun lang yung sa akin, mag-ingat lang kayo, protektahan niyo yung pangarap niyo sa buhay, focus on your goal, focus on your happiness, focus on the things na nakakapagpasaya sa inyo para ma-maintain niyo yung high frequency sa mga ganitong time. Kumbaga, it's battle of the minds, it's battle of energy, alam mo yon. So, yeah, positivity wins and wala silang magagawa. We are divinely protected. You are divinely protected sa nakikinig ng video na to. And it's your time to shine. It's your time to manifest your dreams into reality. Walang makakapigil niyan. So anyway, thank you so much for watching. See you on the next one.